Sa Paris, na tila pinakamodernong lungsod sa mundo, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang sakit na hindi magamot ng mga nangungunang Pranses na doktor ay gumaling sa isang mangkok lang ng simpleng sabaw, galing sa isang kapitbahay na Filipina na halos hindi nakakaintindi ng Pranses. Mabilis na kumalat ang balita sa social media. Parang wildfire, maraming Pranses na ina na nawawalan na ng pag-asa sa sakit ng kanilang mga anak ang nag-unahan sa mga Filipino market sa Paris para hanapin ang mahiwagang sangkap na hindi nila kailanman nakilala. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari at bakit ang matagal na nilang hinahanap na sagot ay nasa bakuran lang ng kanilang bahay. Nanay, masakit ulit ang tiyan ko. Iyan ang unang sinabi ni Lea, ang aking 10 taong gulang na anak, tuwing umaga simula noong siya ay 5 taong gulang. Sa simula, inakala kong ordinaryong sakit lang ng bata iyon na lilipas din, ngunit lumipas ang 5 taon at hindi gumaling ang kondisyon ni Lea. May mga araw na sobrang tindi ng sakit kaya kailangan niyang tumakbo sa banyo ng 3 o 4 na beses pagkatapos kumain. Hindi lang iyon simpleng sakit ng tiyan. Minsan, inaabot siya ng 1 linggo na constipated at naninilaw ang mukha, pagkatapos ay bigla namang magtatae nang walang tigil hanggang sa manghina ang bata. Napakahirap na panahon para sa isang 10 taong gulang. Mas payat siya kumpara sa mga kaedad niya dahil hirap siyang kumain. Kaya laging nababalisa ang isip ko. Lalo pang lumala ang buhay niya sa eskwelahan. Kailangan niya ng laging pumunta sa banyo at nagsimula na siyang tingnan ng kakaiba ng mga kaibigan. Ayan na, pupunta na naman siya sa banyo. Ang weird talaga, madalas kong marinig. Isang araw, umuwi si Lea mula sa eskwelahan at tahimik siyang nagtanong, "Nanay," sabi ng mga kaibigan ko, "kakaiba raw ako. Bakit ako lang ang ganito?" Hindi naman ganyan ang ibang bata. Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Si Pierre, ang asawa ko, ay nag-alala rin noong simula, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw niya. Isang gabi, nang muling nagreklamo si Lea ng sakit ng tiyan, bumuntong hininga si Pierre at sinabing, "Ano ba ang ginagawa mo sa bahay buong araw? Bakit hindi mo maaalagaan ng maayos ang bata?" Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin na parang balaraw. Lagi akong kasama ni Lea. Laging inaalala kung ano ang ipapakain sa kanya at maingat akong nagdedesisyon tuwing dinadala ko siya sa doktor. Ngunit sa mata ng asawa ko, tila walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sagot ko agad. Tumawa lang si Pierre. Ganyan ang resulta, pero sasabihin mong ginagawa mo ang lahat? Ano pa bang pinagmamalaki mo? Umiyak ako ng matagal sa banyo ng gabing iyon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na hindi mapagaling ang aking anak, ang sama ng loob dahil hindi niya maintindihan o man lang makita ang mga pagsisikap ko. Lahat ng iyon ay bumuhos sa akin sa loob ng 5 taon. Walang katapusan na ang pagpunta namin sa mga ospital ng mga bata malapit sa amin, ngunit pare-pareho lang ang sagot na naririnig namin. Medyo mahina lang ang digestive system niya. Baka gumaling din siya paglaki. Abangan na lang muna natin. Naniwala ako sa mga salitang iyon at naghintay, ngunit hindi kailanman gumaling si Lea. Panandalian lang siyang gagaling sa pagtatae at pagkatapos ng ilang araw, babalik na naman ang sakit. Lalo pang lumaki ang gastos sa pagpapagamot at nagsimula roon ang aming alitan ng aking asawa. Tuwing iuwi ko si Lea mula sa ospital, sinasabi ni Pierre, "Baka namanan niya sa iyo noong bata ka. Hindi ako ganyan noong bata ako. Ano ba ang pinapakain mo sa kanya sa bahay?" Sa tingin ko, hindi mo siya naaalagaan ng maayos. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi nga kayang gamutin ng ospital, paano pa ako? Bakit ako lang ang sinisisi? Sobra na ang pagod ko. Hanggang isang araw, tumawag ang eskwelahan at sinabing sumasakit ang tiyan ni Lea at umiiyak. Kinuha ko siya ng maaga at halos madurog ang puso ko nang makita ko ang namumutlang mukha niya. Naisip ko, hindi na ito dapat mangyari ulit. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong dalhin siya sa pinakamalaking ospital sa Paris. Mahigit 1 buwan ang hinintay namin para sa appointment at sa wakas dumating na ang araw. Hawak kamay kaming pumasok ni Lea sa pintuan ng ospital, nagdarasal sa loob-loob ko na sana ay makita na namin ang lunas. Nagsagawa sila ng masusing pagsusuri, endoscopy, stool test, allergy test, gatas, mani,
lactose lahat ay sinuri. Ang isang linggong paghihintay para sa resulta ay napakabagal. Araw-araw, nakatitig lang ako sa telepono. Pagkatapos ng isang linggo, kalmado ang boses ng doktor nang sabihin niyang ang lahat ng resulta ay nasa normal na saklaw. Mukhang walang malaking problema, ito na ang pinakamalaking ospital sa Paris. Ngunit pareho lang ang resulta. Hindi ko na kinaya. Kung gayon, bakit po laging sumasakit ang tiyan ng anak ko? Palaging tumatakbo sa banyo, hindi makakain ng maayos? Nagrekomenda ang doktor ng isa pang endoscopy. Hindi madali ang pagsailalim sa ganoong pagsusuri para sa isang 10 taong gulang. Mahigpit na hinawakan ni Leia ang kamay ko. Nanay, natatakot ako. Sabi ko, ayos lang, anak. Matatapos din iyan, ngunit sobrang kirot ng nararamdaman ko sa loob. Ang resulta ng endoscopy ay pareho pa rin, tulad ng diagnosis sa malapit na ospital. Sinabi ng doktor na tulungan ko siyang bawasan ang stress at subukan ang food therapy at nagbigay lang ng reseta para sa probiotics. Sa isip ko, sumisigaw ako. Dinala ko na siya sa pinakamalaking ospital, pero nabigo na naman. Ito na ang mga salitang naririnig ko sa loob ng 5 taon at sawa na akong makinig. Parami ng parami ang mga gamot sa reseta. Probiotics, pampatunaw, pampabuti ng bituka. Nang tingnan ko ang bill, nahilo ako. Marami sa mga pagsusuri ang hindi sakop ng insurance. Napabuntong hininga ako. Ano kaya ang sasabihin ni Pierre? Parang naririnig ko na ang buntong hininga niya. Ngunit ano pa ba ang magagawa ko? Ito ang ginagawa ko para sa aking anak. Handa akong tanggapin ang anumang sisi at umalis sa ospital. Pagtingin ko sa langit, ang madilim na kalangitan ng Paris ay parang nadarama ko. Ang sinasabing pinakamahusay na sistema ng medisina sa France, ang pinakamodernong kagamitan, at mga espesyalistang doktor, ngunit wala sa mga ito ang nakapagpagaling sa aking anak. 5 taon na. Ano na ba ang nagawa ko sa loob ng 5 taon? Nagtataasan na ang mga bayarin sa ospital, lumalamig na ang relasyon namin ng asawa ko at si Leia may sakit pa rin. Alam kong hindi ito dapat ganito, ngunit hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Hindi ko na alam kung saan ko pa hahanapin ang sagot. Noon, may bagong pamilya na lumipat sa tabi namin. Nang dumating ang truck na may mga kargada, tinanaw ko sila sa bintana. Sila ay isang pamilyang Asyano. Maraming Asyano ang nakatira sa Paris, kaya hindi ako nagulat. Ngunit ang pamilyang ito ay tila kakaiba dahil sa kanilang mga kakaibang kargada na tila malalaking baul, mga kahon na may mga hindi ko maintindihan na titik at sa unang araw nilang paglipat, isang kakaiba at malambot na amoy ang lumabas mula sa kanilang bahay, isang amoy na hindi ko pa kailanman naamoy. Nalaman ko kalaunan na sila ay isang pamilyang Filipino. Kumunot ang noo ni Pierre. Ano yan? Anong amoy yan? Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya. Sa totoo lang, hindi rin ako pamilyar sa amoy na iyon, ngunit hindi ko naman ito ikinabahala. Sa halip, na-curious pa ako. Iba't ibang kultura, iba't ibang pagkain. Hindi ko naisip na kailangan kong magreklamo tulad ni Pierre. Siguro masasanay din ako kalaunan, iyon lang ang naisip ko. Ang pamilya de la Cruz ay may 4 na miyembro, si Tita Linda at ang kanyang asawa, na kaedad namin, si Lola Rosa, at ang kanilang anak na si Mayumi, na kasing edad ni Leia. Si Linda at ang kanyang asawa at si Mayumi ay matatas mag-Pranses, mukhang matagal na silang nakatira sa France. Si Lola Rosa lang ang hindi masyadong marunong mag-Pranses, ngunit ang Ingles niya ay may kakaibang punto na mahirap intindihin. Tuwing magtatagpo kami, masigla at palakaibigan siyang bumabati. Kumusta po? Mabuti po ba kayo? Ang bati niya ay puno ng sigla at pagiging palakaibigan. Ang mga mata ni Lola ay malinaw at mainit. Isang araw, umuwi na naman si Leia mula sa eskwelahan dahil sa sakit ng tiyan. Inalalayan ko si Leia na namumutla ang mukha at binuksan ang pinto. Si Lola Rosa de la Cruz ay nasa harapan ng bakuran. Nakita ni Lola si Leia, tumigil siya at dahan-dahang lumapit. Nagtanong siya ng may pag-aalala. May sakit ba ang bata, Hija? Kahit hindi masyadong magaling ang kanyang Pranses, punong-puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Tumango ako. Opo, madalas po siyang sumasakit ang tiyan. Nag-alala si Lola at nagpakita ng awa.
Simula noon, tuwing makikita ko si Lola, laging nagtatanong siya tungkol kay Lea. Kumusta siya ngayon? Kumain na ba siya? Sa simula, hindi sanay si Lea. Ngunit unti-unti siyang nagtiwala kay Lola dahil napakainit ng kamay ni Lola. Tuwing hahaplusin ni Lola ang ulo ni Lea, ang pisngi o hahawakan ng kamay, gumagaan ang pakiramdam ni Lea. Totoong nag-aalala si Lola para kay Lea. Nadama ko ang init mula sa matandang babaeng ito na hindi ko kailanman naramdaman kahit sa aking asawa. Isang hapon, habang naglalaro si Lea sa hardin, bigla siyang humawak sa tiyan niya at tumakbo. Ako ay nasa kusina, nakikita ko ang lahat sa bintana. Ang sumunod kong nakita ay ang aming kapitbahay na Lola. Tumakbo si Lola papunta kay Lea, binuhat siya, hinaplos ang likod at may sinabi sa kanya na marahil ay sa Tagalog. Matagal na nanatili si Lea sa yakap ni Lola. Dali-dali akong lumabas. Pasensya na po, Lola, sa abala. Umiling si Lola. Ayos lang, Hija. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at tahimik na nagsabi, "Nahihirapan din ang bata pero alam kong mas nahihirapan ka, nak." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaiyak ako. 5 taon na. Sa loob ng 5 taon, wala pang nagsabi niyan sa akin. Alam ng asawa ko ang kalagayan ni Lea, ngunit ang natanggap ko ay hindi pakikiramay kundi paninisi. Bakit hindi mo maaalagaan ng maayos? Bakit hindi katulad ng iba? Samantalang, ang mga doktor, sinasabi lang ang resulta ng pagsusuri at tinatawag ang susunod na pasyente. Walang nagtanong kung gaano ako kapagod. Ngunit ang aking kapitbahay na si Lola, na ngayon ko lang nakilala, ay nagsabi sa akin na nahihirapan ako. Hindi ko alam kung gaano ako naaliw ng mga salitang iyon. Nang gabing iyon, sinabi ni Lea, "Nanay, napakainit ng kamay ni Lola." Tuwing hahaplusin niya ang likod ko, gumagaling ang pakiramdam ko. Mahigpit kong niyakap si Lea. Hindi lang ako ang nakadama, nadama rin ni Lea ang init ni Lola. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na ang init na iyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa aming pamilya. Mabigat ang ulan ng araw na iyon. Ang taglamig sa Paris ay malamig, basa at nakalulungkot. Hindi maganda ang pakiramdam ni Lea. Simula umaga, nakapasok na siya sa banyo ng 3 beses. Halos wala siyang kinain sa tanghalian. Tinitingnan ko ang kanyang likod habang nakatingin siya sa labas ng bintana, tila napakaliit niya. Nang gabing iyon, tumunog ang doorbell. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo si Lola Rosa de la Cruz. Sa isang kamay ay may payong at sa kabila ay may termos. Inabot ni Lola ang termos at sinabing, "Sa Pilipinas, kapag masakit ang tiyan ng mga bata, ito ang pinapakuluan namin. Tinatawag itong sinigang na hipon sa sampalok." Sabi ni Lola, "Ito ay pinapakuluan ng lola ko para sa nanay ko at ng nanay ko para sa akin, simula pa noong bata ako. Isa itong ulam na gawa sa iba't ibang gulay tulad ng gabi, labanos, kangkong, sampalok at iba pa mula pa noong unang panahon. Pampakalma ito sa masamang tiyan. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Lea nitong mga araw. Subukan niyo siyang pakainin nito, baka gumaling." Nang buksan ko ang termos, may lumabas na malinaw, maputlang berdeng sabaw na may lumulutang na puting sangkap at may malambot at malinis na amoy. Ito ay isang amoy na hindi ko pa naamoy noon, ngunit nakakagulat na nakakabuti sa pakiramdam. "Ano po bang pagkain ito?" tanong ko. Ngumiti si Lola at sumagot, "Sinigang, Hija." Sa Pilipinas, simula pa noon, kapag sumasakit ang tiyan ng bata, ganitong klase ng maligamgam at malambot na pagkain ang pinapakain. Pinapakalma nito ang tiyan. Ang mga matatanda ay naghahanda ng gabi at labanos para sa puso at sirkulasyon ng dugo at kangkong para sa panunaw. Ito ay perpektong pinagsama-sama, walang langis, hindi nakakainis at nagpapalusog sa katawan. Nag-aalangan ako ng kaunti dahil hindi ako pamilyar sa pagkain. Ngunit nang makita ko ang sinseridad sa mata ni Lola, hindi ko magawang tumanggi. "Salamat po. Maraming salamat po, Lola," sabi ni Lola. Sana ay gumaling agad si Lea at naglakad siya pabalik sa gitna ng ulan. Tinawag ko si Lea. May binigay si Lola kapitbahay. Dahan-dahang bumangon si Lea mula sa sofa at lumapit. Tiningnan niya ang termos at nagtanong, "Ano po ito?" Sabi ko, "Sinigang daw. Maganda raw para sa tiyan." Tumagilid ang ulo ni Lea. Ang larawan ng malinaw,
maputlang berdeng sabaw na may lumulutang na puting sangkap ay tila kakaiba. Sa totoo lang, nag-aalala ako dahil hindi siya masyadong kumakain nitong mga nakaraang araw at baka sumakit na naman ang tiyan niya. Maingat siyang sumandok ng sabaw at tinikman. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Nanay, masarap po." Napakalambot at sumandok siya ng paulit-ulit. Ang bata na halos walang kinain sa tanghalian ay inubos ang maliit na mangkok. Ang init po sa tiyan ko at ang gaan sa pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano ako kasaya nang marinig ko ang mga salitang iyon. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling narinig si Leia na nagsabi ng ganoon. Nang gabing iyon, humiga ako sa tabi ni Leia, inihanda siya para matulog. Mahina siyang nagsalita, "Nanay, mas maganda ang pakiramdam ng tiyan ko ngayon." Tiningnan ko si Leia. "Talaga, anak?" Tumango si Leia. "Opo, nang kainin ko ang bigay ni Lola, gumaan agad ang pakiramdam ko." Kinumutan ko si Leia at matagal ko siyang tiningnan. Matagal ko nang hindi nakikita ang mukha niya na ganoon katahimik habang natutulog. Nagkataon lang ba ito o talagang, tulad ng sabi ni Lola, ang sinigang ay nakakapagpagaan sa tiyan? Marami ng gamot ang ininom niya, ngunit walang epekto. Dahil lang sa isang mangkok ng sabaw. Mahirap paniwalaan, ngunit gusto kong maniwala. Nang dumating si Pierre mula sa trabaho, maingat kong sinabi, "Alam mo ba," sabi ni Leia, "mas maganda ang pakiramdam ng tiyan niya ngayon." Binigyan siya ni Lola kapitbahay ng sinigang. Kumuha si Pierre ng beer mula sa refrigerator at sumagot, Talaga? Mabuti naman." Malinaw na hindi siya interesado. Nagpatuloy ako, "Oo, matagal na siyang hindi nagsasalita ng ganyan bago matulog." Umupo si Pierre sa sofa at bumuntong hininga. "Emily, huwag kang umasa ng sobra. Kapag hindi siya sumasakit, okay na iyon. May mga ganyang araw din naman talaga, tama siya. Noon, may mga araw ding okay siya, pagkatapos ay bumabalik na naman." Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nararamdaman ko. Ang ekspresyon ni Leia habang kinakain ng sinigang, ang mga salitang masarap at maganda ang pakiramdam sa tiyan. Hindi na ako nagsalita. Wala ring saysay na ipaliwanag kay Pierre ang nararamdaman ko ngayon. Sasabihin lang niyang nagpapanik ako. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing na matagal ko nang hindi nararanasan. Napanaginipan kong tumatawa si Leia ng masaya, nagsasabing wala na siyang sakit at tumatakbo sa hardin kasama si Mayumi. Ang pangarap na iyon ay napakalinaw. Pagkagising ko, naisip ko, sana hindi lang iyon panaginip. Noon, hindi ko pa alam na ang maliit na pag-asa na iyon ay magdadala ng mas malaking alitan sa aking asawa. Kinaumagahan, ininit ko ang sinigang na bigay ni Lola. Dahil gumana ito kagabi, naisip kong subukan ulit. Hindi tumanggi si Leia ngayon. Kumain siya ng napakainam. Pagkatapos ng almusal, inobserbahan ko ang kalagayan ni Leia. Kadalasan, wala pang 30 minuto pagkatapos kumain, nalulungkot na ang mukha niya. Ngunit lumipas ang 1 oras at mukhang ayos pa rin siya. Sa tanghalian at hapunan, ininit ko ang sinigang para sa kanya. Bago matulog, tinanong ko si Leia kung kumusta ang tiyan niya. Tumango siya at sinabing, "Ayos pa rin po." 2 araw na magkasunod. Mula sa sandaling iyon, nagsimula akong maniwala na talagang gumagana ang sinigang na ito. Maingat kong sinabi kay Pierre, gusto kong matuto magluto ng Filipino food kay Lola. Gusto kong ipagluto si Leia. Tumigas ang mukha niya. "Ano? Filipino food?" Ibinaba ni Pierre ang remote ng TV. Tahimik ang kapaligiran. Ipinaliwanag ko ulit. Mula nang kumain si Leia ng sinigang, 2 araw na siyang gumagaling. Hindi ito nagkataon lang. Gusto kong matuto pa ng Filipino food para ipagluto si Leia. Bumuntong hininga si Pierre at tumayo. "Emily, nasa katinuan ka pa ba?" Sa wakas, tumaas ang boses ni Pierre. Gagaling siya dahil lang sa isang mangkok ng sabaw na galing sa kapitbahay? Sa tingin mo, kapani-paniwala ba iyon? Pinilit niya ako. Ang sakit na hindi kayang gamutin ng ospital, gagaling dahil lang sa isang mangkok ng sabaw? Sa harap ng kanyang mapang-uyam na saloobin, hindi ako nagpatalo. At ano naman ang nagawa ng mga magagaling mong ospital para sa Leia natin, ha? Mamahaling test lang, mga pampatunaw, at ano ang resulta? Walang nagbago kahit kaunti. Namula sa galit ang mukha ni Pierre. Gusto mo bang pakainin ang bata ng kung ano-anong pagkain na walang sertipikasyon?
Doktor ba ang lola kapitbahay? Sigaw niya. Noon, may isang bagay sa loob ko ang naputol. Hindi ba't gusto mong gumawa ako ng isang bagay? Ngayon, gusto kong gumawa ng isang bagay. Bakit ka nagrereklamo? At ano ba ang nagawa mo para kay Lea sa loob ng mga panahong ito, maliban sa bumuntong hininga tungkol sa bill at sisihin ako? Ano pa ba? Biglang bumalot ang matinding katahimikan sa bahay. Nagdilim ang mata ni Pierre, parang balaraw. Sinabi niya sa mababa ngunit nagyayalong boses, "Oh, ang tanging magagawa ko ay bumuntong hininga dahil abala ako sa pagtatrabaho sa labas. Kung magaling ka, ikaw ang magtrabaho. Nasa bahay ka na nga lang buong araw, hindi mo pa maaalagaan ng mag-isa ang bata, bakit ka nag-iingay?" Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin na parang balaraw. Hindi na ako nakayanan pang magsalita kaya tumayo ako at umalis. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Lea. "Nanay, bakit kayo nag-aaway? Dahil po ba sa akin?" Paglingon ko, umiiyak si Lea. Nadurog ang puso ko. "Hindi anak, hindi mo kasalanan." Niyakap ko si Lea at naisip kong, hindi ito dapat magpatuloy sa harap ng bata. Nang gabing iyon, pumunta ako sa kwarto ni Lea, humiga sa tabi niya at tumingin sa kisame. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Hindi ko alam kung umiiyak ako dahil sa galit o sa sama ng loob. Ang mga salitang, "Hindi mo pa maalagaan ng mag-isa ang bata," ay umuulit sa isip ko. Totoo ba? Isa ba akong inang walang kakayahan? Pumunta na ako sa maraming ospital, pakiramdam ko ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit bakit ako lang ang sinisisi? Tiningnan ko ang mukha ni Lea na natutulog sa tabi ko, isang tahimik na mukha pagkatapos kumain ng sinigang. 2 araw na siyang mahimbing matulog. Nagdesisyon na ako. Kahit tumutol pa ang asawa ko, ayos lang. Kahit magtago pa ako, susubukan ko. Hindi na ako hihingi ng permiso kaninuman. Basta gumaling si Lea, gagawin ko ang lahat. Dahil ako ang kanyang ina. Kinaumagahan, nag-doorbell ako sa bahay ng De La Cruz. Ang nagbukas ng pinto ay ang nanay ni Mayumi, si Linda. Kaedad ko siya at mayroon siyang mainit na ngiti. Sabi ko ng sinsero, mula nang kumain si Lea ng sinigang na bigay ni Lola, bumuti na ang pakiramdam niya. "Maaari po ba akong mag-aral magluto ng Filipino food?" Ngumiti ng malawak si Linda. "Mabuti naman po, ma'am. Nag-aalala rin po ang nanay ng asawa ko para kay Lea. Tuloy po kayo." Simula noon, naging estudyante ako sa kusina ng De La Cruz. Si Lola Rosa at si Linda ang aking mga guro. Ang una kong pinag-aralan ay ang sinigang, ang paghahanda ng gabi, labanos, kangkong, ang lahat ng sangkap, ang paghugas, at ang pagpapakulo. Ito ay mas matrabaho at mas matagal kaysa sa inakala ko. Sabi ni Lola, "Mahalaga ang puso. Nak, kailangan mong dahan-dahanin at gawin ng may pag-iingat." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa akin. Ang French cuisine ay madalas nakatuon sa bilis at kaginhawahan, 3 minuto sa microwave, 15 minuto sa oven. Ngunit ang Filipino food ay iba. Ang pagbabad pa lang sa mga sangkap ay inaabot na ng ilang oras. Dahan-dahang pinakukuluan, niluluto ng may puso. Ito ay isang napakaseryosong gawain. Sa simula, naisip ko, bakit kailangang gawing komplikado? Ngunit nang marinig ko ang sinabi ni Lola, naintindihan ko. Ang oras at intensyon ang mga pampalasa. Ang intensyon ay lumalagos sa pagkain at ang pagkain na iyon ang magpapalusog sa katawan. Nagpagluluto ba ako ng may puso para kay Lea noon? Bigla akong napaisip. Nag-aral ako ng Filipino food isa-isa. Nag-aral ako magluto ng lugaw, ginataang kalabasa at sitaw, at pritong isda na may kasamang luya. Habang nag-aaral ako, lalo akong namamangha sa paraan ng pagluluto ng Filipino. Kakaiba ito sa French cuisine, halos walang ginagamit na mantika, hindi matapang ang lasa. Ito ay nakatuon sa orihinal na lasa ng mga sangkap. Hindi ito pabigat sa tiyan. Ang lasa ay napakalambot at napakagaan. Ipinaliwanag ni Linda na ang Filipino food ay napakaganda para sa bituka. Maraming fermented na pagkain, lalo na ang sinigang, na parang pagkain gamot, nagbibigay ito ng magagandang sustansiya. Sa kabilang banda, ang maraming French dish ay madalas mataas sa taba at matapang ang lasa na maaaring pabigat sa bituka ng isang bata na tulad ni Lea. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay tinamaan ako.
Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko kailanman pinagdudahan ang French cuisine. Ito ang pagkain kinakain ko simula pagkabata. Kaya inakala kong normal lang ito. At walang problema pizza, burger, keso, pritong pagkain, ang mga pagkaing nakasanayan ni Lea simula pagkabata. Ngunit hindi pala ito angkop para sa katawan ni Lea. Noon, tila nagkonekta ang lahat. Unti-unti kong binago ang pagkain ni Lea. Ang almusal ay lugaw at sinigang. Ang baon sa tanghalian ay ginataang kalabasa at itlog. Ang hapunan ay mga gulay at inihaw na isda. Sa simula, hindi sanay si Lea, ngunit hindi ko siya pinilit kumain. Dahan-dahan ko siyang hinayaang umangkop. Malaking tulong si Mayumi, ang anak ni Linda. Tingnan mo, Lea, ang lakas kong kumain. Kailangan mong kumain ng marami para maging malakas tulad ko. Dahil kumakain ang kaibigan niya, kumain din si Lea. Ganyan ang mga bata. Mas malakas ang impluwensiya ng kaibigan kaysa sa ina. Ang pagbabago ay malinaw. Ang dalas ng pagpasok ni Lea sa banyo ay bumaba ng malaki mula 5,006 beses sa isang araw, naging 1,002 beses na lang. Nagkaroon ng kulay ang kanyang mukha. Ang dating maputla niyang mukha ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Pagkatapos ng isang buwan, nagbago si Lea. Alam mo ba ang unang sinabi niya paggising niya sa umaga? Nanay, masakit ulit ang tiyan ko. Nawala na ang mga salitang iyon na naririnig ko araw-araw. Hindi na rin tumatawag ang eskwelahan. Dati, tumatawag sila ng minsan o 2 beses sa isang linggo. Sinasabing sumasakit ang tiyan ni Lea at kailangan ko siyang sunduin. Kahit ilang beses ko pa naririnig ang tawag mula sa eskwelahan, hindi ako nasanay. Sa tuwing tumutunog ang telepono, bumababa ang puso ko. Ngunit ngayon, wala nang ganoong tawag. Ang hindi mapakali na pakiramdam na gumagambala sa akin araw-araw ay nawala. Napakalaking ginhawa nito, na hindi ko maipaliwanag sa salita. Sa wakas, bumalik na ang pamilyar na pang-araw-araw na buhay. Puno ng damdamin ang dibdib ko. Ngayon, malakas nang kumain si Lea. Dati, tuwing kakain siya, laging natatakot na baka sumakit ulit ang tiyan niya. Ang bata, na matagal na humahawak sa kutsara, ay mabilis na nauubos ang pagkain at inaabot pa ang mangkok, sinasabing, "Gusto ko pa po." Nang makita ko ang eksenang iyon, halos maiyak ako. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay tumaba si Lea ng 1.4 kilo sa loob ng isang buwan. Ang dating manipis niyang pisngi ay lumobo na. Ang makita iyon ay parang panaginip. Ang pinakamahalaga sa lahat ay nagsimula ng ngumiti si Lea, isang totoong ngiti. Hindi na kailangang mag-alala sa sakit ng tiyan. Hindi na kailangang mag-alala sa banyo. Isang maliwanag na mukha na nakangiti. Hindi ko alam kung gaano na katagal na hindi ko nakita ang mukha na iyon. Pakiramdam ko, bumalik na ang aking anak. Napansin din ni Pierre ang pagbabago kay Lea. Isang gabi, nakatingin siya kay Lea na masayang naglalaro kasama si Mayumi sa hardin at sa wakas, nagsalita siya. Mukhang bumuti na talaga si Lea, mahina ang boses niya. Ayaw niyang aminin na nagkamali siya, ngunit nang makita niya ang kanyang anak na malakas sa kanyang harapan, kinailangan niyang tanggapin iyon. Kakaiba ang panginginig ng boses niya, kahit hindi niya ako matignan ng direkta, hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang ang labas ng bintana, masayang tumawa si Lea. Ang makita lang ang eksenang iyon ay sapat na. At nang makita ko ang ngiti ng aking anak sa sandaling iyon, sigurado ako na nagsisimula pa lang ang himalang ito ng kaligayahan. Lumipas ang 3 buwan. Nagbago si Lea. Ang bata na umiiyak dahil sa sakit ng tiyan tuwing umaga ay masiglang bumabangon sa kama. Wala na siyang kailangang umuwi ng maaga mula sa eskwelahan. Nagbago rin ang relasyon niya sa mga kaibigan. Ang bata na niloloko dahil sa madalas na pagpunta sa banyo ay masiglang nakikisama na sa mga kaibigan. Tumawag ang kanyang guro at sinabing, "Ang sigla ni Lea nitong mga araw, may nangyari po ba?" Ngumiti lang ako. "Nagpalit lang po kami ng pagkain, iyon lang." Nang gabing iyon, si Pierre, na nakaupo sa tapat ng hapagkainan, ang unang nagsalita, hindi tulad ng dati. "Gusto mo bang lumabas tayo para kumain mamaya? Ito ay isang hindi inaasahang mungkahi." Kadalasan, ako ang nag-iisip at nagmumungkahi ng pagkain sa labas. "Saan mo gustong pumunta?" tanong ko. Nag-aalangan si Pierre ng kaunti.
At pagkatapos ay sinabing, gusto mo bang subukan natin ang Filipino restaurant? Mukhang masarap kumain si Lea nitong mga araw. Nagulat ako at tinitigan ko ang aking asawa. Iniwas ni Pierre ang tingin ko at hinimas ang kanyang pisngi ng may kahihiyan. Matagal siyang nag-alinlangan at sa wakas, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang tinago sa puso niya ng may bigat. Gumaling na talaga si Lea. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad, Emily. Ang paghingi ng tawad ay mababa, puno ng sinseridad at malalim na pagsisisi. Ang matigas niyang puso ay unti-unting nadudurog sa harap ng tawa ni Lea. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ang lahat ng naipon ay natunaw. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako. Nang araw na yon, nagpunta kami sa Filipino restaurant bilang isang pamilya. Tuwang-tuwa si Lea, tinitingnan ang menu. Nanay, gusto ko ng sinigang. Gusto ko rin ng pansit canton, sabi ni Mayumi. Masarap daw ang lumpia. Pwede po ba tayong mag-order ng lumpia? Kinuha ni Pierre ang kutsara at tinidor ng may pag-aalinlangan. Tumawa si Lea. Tatay, hindi ka marunong gumamit ng kutsara at tinidor? Ganyan po ang hawak. Sinubukan ni Pierre na sundin ng may kahirapan, ngunit sa huli, sumuko siya at humingi ng tinidor. Nagtawanan kami ni Pierre. Hindi ko alam kung gaano nakatagal na kaming tumatawa ng sama-sama bilang isang pamilya. Habang pauwi kami pagkatapos kumain, mahina ang boses ni Pierre habang nagmamaneho. Salamat, Emilie. Salamat at hindi ka sumuko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit sa gabi ng Paris ay puno ng mga bituin. Bihira makakita ng mga bituin sa lungsod na ito na madalas umuulan. Ang kalangitan ng araw na iyon ay espesyal. Noon, hindi ko pa alam na ang kwento ng aming pamilya ay magiging pag-asa para sa maraming tao. Isang gabi, pagkatapos matulog ni Lea, binuksan ko ang social media at isinulat ang aming kwento. 5 taon ng paghihirap, 10 beses na pagpunta sa ospital, ang aming alitan ng asawa ko, at ang isang mangkok lang ng sinigang mula sa kapitbahay na Filipina na nagpabago sa lahat. Pagkatapos kong i-post ang kwento, natulog na ako. Kinaumagahan, ginising ako ng mga notification sa telepono. Isang gabi lang at ang post ay na-share na ng libu-libong beses. Napakaraming komento. Ganyan din po ang anak ko. Ganyan din po ang anak ko. Pwede po bang ibigay ninyo ang recipe ng Filipino food? Nagulat ako kung gaano karaming ina ang nag-aalala tulad ko. Sinimulan kong sagutin ang mga komento, isa-isa. Pagkatapos ng isang linggo, may tumawag sa hindi pamilyar na numero. Ito ay isang lokal na istasyon ng balita sa Paris. Gusto nilang kapanayamin ang kwento ni Lea. Nag-alinlangan ako. Nakaka-pressure ang humarap sa camera, ngunit nagbago ang isip ko. Kung ang aming kwento ay magiging pag-asa para sa kahit sino, ayos lang. Sa araw ng panayam, dumating ang mga reporter sa aming bahay. Sa sala, kasama namin ni Lea si Lola Rosa, ang aming kapitbahay. Unang beses pa lang ni Lola na makakita ng ganoon kalaking kamera, kaya ngumiti lang siya ng nahihiya. Nang tanungin siya ng reporter, kumaway si Lola at sinabing, "Ay, wala lang yan, hija. Simpleng pagkain lang. Yan na kinakain na namin sa Pilipinas simula pa noon, na ipinasa mula sa henerasyon ng mga lola. Pinakuluan yan ng nanay ko para sa akin, at pinakuluan ko para sa anak ko, at pinakuluan niya para sa anak niya ulit." Ang mga salita ni Lola ay puno ng karunungan at init. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpakita ng kapangyarihan sa likod ng Filipino food. Pagkatapos ipalabas ang balita, lumampas sa inaasahan ang reaksyon. Ang headline ay, "Pranses na pamilya, gumaling ang bituka ng anak dahil sa sinaunang lunas ng Pilipinas." Kahit tila sensational ang headline, totoo ang laman. Simula nang ipalabas ang balita, dinagsa ng tao ang mga Filipino supermarket sa Paris para hanapin ang gabi taro. Napakarami ng mga magulang na nagtatanong tungkol sa recipe ng sinigang ni Lola Rosa. Ang recipe ay nai-share na ng libu-libong beses. Nagulat ang mukha ni Lola. "Sikat na ba ako, hija? Sabaw lang yan." Tumawa ako at sinabing, "Lola, ang isang mangkok ng sabaw ninyo ang nagligtas sa buhay ng anak ko." Hinaplos ni Lola ang ulo ni Lea at sinabing, "Basta't malakas si Lea, sapat na iyon. Iyan ang pinakamahalaga." Patuloy ang pagbuhos ng mga mensahe mula sa buong bansa. "Salamat po.
gumaling na rin po ang anak namin. Sinimulan na rin po namin ang Filipino food at gumana. Maraming salamat po. Tuwing nagbabasa ako, napupuno ako ng damdamin. Ang aming karanasan ay nagiging pag-asa para sa ibang mga pamilya. Isang gabi, kumain kami ng hapunan bilang isang pamilya, kasama ang pamilya De La Cruz. Sa hapagkainan ay may sinigang na niluto ng may puso, mabangong pansit canton at mainit na lumpia. Ang masarap na amoy ay kumalat sa buong bahay. Sa amoy na iyon, ang kapaligiran sa bahay ay naging malambot at mainit. Magkatabi si Leia at Mayumi, nagtatawanan. Si Pierre, kahit hindi pa rin masyadong marunong gumamit ng kutsara at tinidor, ay nagpumilit ng husto. Nang makita si Pierre na nagsisikap na matuto ng hindi pamilyar na kultura, tuwang-tuwa si Lola na parang tinitingnan ang kanyang pilyong panganay na anak. Nakangiti si Lola ng may kabaitan. Sabi ni Pierre, "Salamat po, Lola. Tinulungan ninyo po ang aming pamilya." Kumaway si Lola. "Hindi, nak." Gumaling si Leia dahil sa sarili niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit sa Paris ay madilim pa rin. Ganyan ang lungsod na ito. Maraming araw sa isang taon ang maulap at maulan. Dati, kinamumuhian ko ang madilim na kalangitan na iyon, tulad ng aking puso. Ngunit ngayon, hindi na. Hindi ko na kinamumuhian ang madilim na kalangitan na iyon dahil nang umulan, dinala ni Lola ang sinigang at kumatok sa aming pinto. Sa loob ng 5 taon, hinanap ko ang sagot sa malayo mas malalaking ospital, mas sikat na doktor, mas mamahaling test. Naniwala ako sa pinakamahusay na sistema ng medisina ng France, inakalang ang agham ang magbibigay ng sagot. Ngunit nagkamali ako. Ang sagot ay malapit lang, nasa bakuran lang, sa aming kapitbahay na Filipina na halos hindi makaintindi ng Pranses. Ang mainit na puso at ang isang mangkok ng sabaw na niluto ng may intensyon iyon ang sagot. Noon, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang naitulong ng isang mangkok ng sabaw na iyon sa aming pamilya. Hindi lang nito tinulungan ang kalusugan ni Leia, kundi ibinalik din nito ang relasyon namin ni Pierre. Lumapit ang aming Leia at niyakap ako. Tumingala si Leia sa akin. "Nanay, ang saya-saya ko po." Dahil sa mga salitang iyon, naiyak ako. Mahigpit kong niyakap si Leia at hindi ako makapagsalita. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa pisngi ko, ngunit hindi iyon kalungkutan tulad ng dati, kundi isang kaligayahang hindi maipaliwanag. Isang himala mula sa isang mangkok ng sabaw. Baka sabihin ng iba na nagkataon lang ito, na panahon na talaga para gumaling siya. Ngunit alam kong hindi ito nagkataon. Ito ay ang karunungan na ipinasa ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas sa loob ng libu-libong taon, ang pilosopiya ng pagpapagaling ng katawan sa pamamagitan ng pagkain. Alam ni Lola iyon. Ngayon, may isang inang nagpapakulo rin ng sinigang sa isang lugar sa Paris nang may pusong umaasa na gumaling ang kanyang anak. Ang inang iyon ay baka pagod din, tulad ko. Baka naghahanap din siya ng sagot na tila wala ng paraan. Umaasa ako na ang aming kwento ay maging isang maliit na pag-asa para sa inang iyon. Ngayon nakatayo pa rin ako sa kusina, nagluluto ng may puso, tulad ng itinuro ni Lola. Si Leia ay nasa tabi ko, tinutulungan ako. "Nanay, ako na po ang gagawa." Nang makita ko ang eksenang iyon, naisip ko, ito na ang kaligayahan. Napakasimple pala. Ang sagot ay hindi malayo. Malapit lang, nasa mainit na puso. "Salamat Lola sa pagtuturo mo nito sa akin at salamat Pilipinas." Sabi ni Lola minsan, "Maliit man ang Pilipinas, nak, pero napakalaki ng aming kapangyarihan. Hindi lang sa turismo o sa pagkain namin, kundi sa karunungan na naipasa sa loob ng libu-libong taon ang matatag na diwa at pagiging Filipino. Gumawa kami ng maraming magagandang bagay, may malalim kaming kultura at kabaitan ng mga tao. Maari kaming tumayo ng may pagmamalaki kahit maraming impluwensiya mula sa labas." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naisip ko, ang Pilipinas ay talagang isang kahanga-hangang lugar. Isang bansa na nagpapanatili ng sinaunang karunungan ng mga matatanda sa gitna ng pagbabago ng mundo at nagpapanatili ng sarili nitong identidad kahit nahaharap sa iba't ibang pressure at ibinabahagi pa ang lahat ng ito sa isang hindi niya kilalang Pranses na ina at sa kanyang anak ng may init ng puso.
ang himala mula sa isang mangkok ng sabaw. Ito ang kwento ng aming pamilya. Ako si Emilie, ang ina ni Lea. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ang mga tagapakinig na hindi inaasahan na ang sagot sa matagal at tila walang katapusang problema sa kalusugan ay hindi magmumula sa modernong laboratorio o sa diagnosis ng isang espesyalistang doktor, kundi sa simpleng kabaitan at kaalaman na naipasa sa loob ng maraming henerasyon sa isang mainit na tahanan sa malayong bansa ay baka maantig ang kanilang puso. Dahil alam nila kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pag-iisa sa pakikipaglaban sa sakit ng minamahal na anak. At ngayon, hindi na sila nag-iisa.